Hop, hop, hop. Bago mo scroll, baka para sa itong message na to. Nakakaramdam ka ba minsan na parang drain na drain ka na? Parang wala kang kakampi, walang nagpapasaya na sa'yo, lagi ka na lang malungkot. Yung talagang feeling mo, iniwan ka na ng pamilya mo, kaibigan mo, kahit sino na mga close sa'yo. Tapos iiyak ka na lang sa isang tabi or sa kwarto mo. Isipin mo na ginawa mo naman ang lahat, pero hindi pa rin sapat sa kanila. Yun ay dahil people pleaser tayo. Gusto natin na walang taong nagagalit sa atin. Ginagawa natin ang lahat para magbigay sa kanila ang the best na pakikisama. Pero minsan marirealize mo rin na bakit ko ginagawa to? Diba dapat ang ipiniplease ko is si God? Kasi si God yung nagbibigay ng lahat sa akin. Nagbibigay ng lahat ng blessing. Buti mo yung buhay eh. Yung buhay natin, yung paggising pa lang natin. Every gising is a blessing. Yung pala. Kaya ngayon, kailangan nating bigyan ng atensyon yung relasyon natin sa Diyos. Hindi lang sa ibang tao, sa tao, hindi. Relasyon natin sa Diyos. Alamin natin kung paano tayo makikipag relasyon sa Diyos ng yung totoo talaga. Yung hindi yung nagkukunwari lang. Minsan kasi pinipraise lang natin si God sa bibig. Hindi sa puso eh. Minsan, pag masaya tayo, saka lang natin siya naaalala. Diba? Nakaka-guilty yun. Kahit ako, aminado ako doon. Nangyayari rin yun sa buhay ko na pag happy ako, minsan nakakalimutan ko si Lord. Tapos, pag nalulungkot ako, minsan nasisisi ko pa nga siya eh. Pero mali yun. Kasi hindi naman si Lord, at saka hindi plano ni Lord na maging malungkot tayo, na magkaroon tayo ng sakit. Diba? Ang plano niya nga sa atin eh, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan eh. Yun ang plano niya sa atin, na maging masaya tayo forever. Yun ang pinaplano niya sa atin. Paano ko po nalaman? Kasi, di ba sabi sa John 1 verse 1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dahil sa panimula pa lamang, di ba? Kasama na ng Diyos ang salita. Di ba? At ang Diyos ang salita. Paano po natin makikilala ang Diyos? Sa pamamagitan ng salita. Ano po ba yung salita na ginawa niya? Ang Holy Bible. Kailangan po natin hindi lang basta basahin siya. Kailangan po nating aralin. Kailangan po nating nilay-nilayin at alamin ang parables na binigay nung first coming. Di ba po si Jesus ay nagsalita po ng parables. Ultimo yung ibang mga nakinig sa kanya hindi naintindihan. Ang nakaintindi lang po sa kanyang pinangaral ay yung 12 disciples. Kaya po yung 12 disciples yung nagtuloy. Di ba po nang nawala si Jesus ng physically. Ngayon po, bakit po ba may second coming? Yun po yung tanong eh. Bakit may second coming? Second coming of Jesus. Kasi po mahal niya tayo. Mahal tayo ng Diyos. Ngayon, pansin niyo yung mga nangyayari sa atin, nangyayari sa mundo, hindi na okay eh, hindi na maganda. Diba? Ultimo yung magbe-best friends, nagbe-betray yan. Diba? Maraming nangyayaring hindi gusto ng Diyos, pero nangyayari. Dahil ang mundo ngayon ay punong-puno ng deception ng kaaway. Kailangan po nating labanan to. Kung sino po yung kaaway ng Diyos, alam naman natin po kung sino eh. Tayo po ang pipili kung kanino po tayo, kung sa Diyos po tayo o dun sa kalaban. Ngayon po kapatid, ngayon it's a matter of choice talaga. Kung gusto mo na ganyan ka lang lagi kang malungkot, okay lang. Kaso, hindi pala okay. Yung ganon. Minsan okay na hindi maging okay, pero hindi okay eh. Dapat lagi tayong okay at maayos dahil maayos naman dapat ang buhay. Tayo lang yung nagpapagulo. Diba?
Kasi yung mga desisyon natin sa buhay, minsan hindi natin na isasama ang Diyos. Dapat po sa lahat ng desisyon natin sa buhay at gagawin, at pagkagising pa lang, lahat, pati pagkain, lahat ng gagawin natin, bago natin gawin, kailangan po natin ng guidance ni God. Yun po yung kailangan natin sa buhay natin. Kung gusto talaga natin magbago, for better talaga. Yung masayang buhay, peaceful. Yung pera, ano na lang yan eh, bonus na lang yung pera. Hindi natin kailangan mahalin ng pera. Kasi pag minahal natin ang pera, ang love of money, yun yung root of all evil. Hindi natin kailangan mahalin ng pera. Unahin po muna natin isig ang kaharian ng Diyos. Paano? Yun po ay ang pag-aaral ng kanyang salita. Ito po sinasabi ko sa inyo based on my experience din. Tsaka yung experience ko rin ngayon na ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong peace. Sobra. Dati kahit anong gawin ko, hindi talaga ako masaya. O masayain naman ako kahit yung kung sino man yung nakakasama ko. Joker ako. Ayun. Kaso, at the end of the day, pag mag-isa ka na lang, bakit ba talaga ako nandito sa mundo? Yun yung iniisip ko eh. Ano bang purpose ko? Anong purpose ko dito sa mundo? Anong purpose ni God sa akin para sa buhay ko at buhay ng mga tao dito sa mundo? Yun po yung kailangan nating alamin. Kailangan po nating alamin kung nasa na ba tayo ngayong huling panahon na to. Kailangan nating alamin kung ano ba ang nangyayari ngayon. Diba? Yung revelation. Dapat natin pag-aralan yan. Huwag tayo matakot. Hindi tayo kailangan matakot sa revelation. Yung, diba? Yung babagsak yung buwan, araw at mga bituin. Diba? Huwag tayo matakot doon. Kaya malakas ang loob ko kasi nasabihin sa inyo to na huwag kayong matakot. Kasi nakita ko na siya na pag-aralan ko na rin, ganun pala yun. Kahit nung pinag-aralan ko siya, okay, yung pala talaga, yung tunay na kahulugan. Nagaling talaga sa langit yung explanation. Walang iba, walang man's teaching, walang binawas, walang dinagdag. Simula pa lang nung Genesis, yun na yung paliwanag. Wala talaga. Walang dagdag bawas. Yun yung nagustuhan ko po talaga na pag-aralan ko yung, binuksan ko po yung puso ko sa pag-aaral talaga ng Bible. Bukod sa mukha akong libre. Kasi libre po may nag-offer po sa akin ng libreng pag-aaral. Ayun, ginrab ko po kasi sobrang down na down ako. Yung bungad ko kanina, ako yun eh. Sobrang drain na drain ako nun. Bago ako nag-aral ng Word of God. Tapos nung napag-aralan ko siya, naintindihan ko kung bakit ba tayo nandito sa mundo. Hindi ko muna sasabihin ngayon kung bakit. Kailangan kayo po mismo yung makaalam. Kung gusto nyo pong malaman, pwede nyo naman po akong i-PM, direct message. Huwag po kayong mahiya. Magre-reply po ako. Kung gusto nyo po talagang mabago yung buhay nyo, wala man po akong maitulong sa inyo na financial. Makatulong man lang po ako sa spiritual growth nyo po. Pwede po ako maging life coach po sa inyo. At marami pa po akong mga kasama na pwede po mag-guide sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo hihingaan ng bayad. Lahat po ito ay libre. Dahil libre po ito binigay ng Diyos sa atin, libre po namin din itong ibibigay sa inyo, at libre natin talagang matatanggap ang Word of God. Minsan kaya tayo, ako noon, kaya ayaw kong mag-aral ng Word of God kasi kala ko nakaka-boring, di ba? Nabubuhay naman ako kailangan ko ba yan? Buhay naman ako di ba? May blessing naman ako. Kala ko kasi yung blessing, physical blessings, yun lang yung importante. Kala ko noon yun. Pero may mas magandang blessing pa pala. Diba? Yun ang dapat natin malaman. Ang kailangan natin talaga ay yung mag-step tayo. First step sa pagbabago. I-open natin yung puso natin. Hindi yung puro hatred. Hindi yung puro sama ng loob sa kapwa.
hindi naman po mangyayari yan kundi dahil sa pinlist natin sila tapos nasaktan tayo kasi hindi napalitan yung binigay natin na pagmamahal or attention dun sa tao na yun or sa mga tao na yun. Hindi nila nakita yung mga sacrifices natin. Pero sa Diyos, alam niya lahat. Alam niya kung ano yung nasa puso natin. At siya lang pala yung tanging kakampi natin sa lahat ng laban na to. Hindi siya ang nagbibigay ng pagsubok. Hindi. Ang kalaban ang nagbibigay ng pagsubok sa atin. Huwag po nating sisisihin ng Diyos sa kung ano man po yung nangyayari sa buhay natin. Ang Diyos ay nandyan po para sa atin, para maging pahinga. Siya talaga yung totoong pahinga natin. Yung alam mo yung pag nagme-meditate ka kasama ang Word of God, alam mo andyan lang ang Diyos para sa'yo. Wala kang problema. Yung peace of mind, yun yung pinakamahalagang blessing sa panahon ngayon. Kaya marami pong may anxiety at depression kasi walang peace of mind. Tara po, pagtulungan po natin yung kung gusto nyo pong magbago or hindi man po ako perfect pero isi-share ko po sa inyo lahat ng nalalaman ko. Maging ang mga kaibigan ko po na kasama ko po dito sa mission po na ito. Tutulungan po namin kayo. Kung ano po yung nangyari sa buhay namin, isi-share din po namin sa inyo. Para kahit papano ay matulungan po namin na gumaan yung loob nyo. Sa ngayon, yun po muna ang aking may share. Pwede po kayo mag-PM. Direct message nyo lang ako. Thank you po and